Bago ko po pasimulan yung aking contents, ah, bumabati muna ako ng magandang araw sa mga kabarangay, kababayan, mamayang Pilipino, nasa bansa man o nasa abroad. Binabati ko po kayo ng magandang araw. At saka, prayer ko na lahat po tayo, lahat kayo, nasa Pilipinas man o nasa abroad, kahit na naghihirap, no? Hirap talaga, situation natin ngayon. Unstable eh. Naghihirap talaga ang buong Pilipinas. Pero mayaman ang Pilipinas ha. Mayaman. Daming ang pera sa Kongreso eh. Pero, ano kaya ang inaatupag ng ating mga mababatas? Wow. Ang mga mababatas natin, ang inaatupag, sirain ang kanilang kalaban sa politika. Sirain nila ang medium ng informations, kagaya ng SMNI, tatanggalan ng prangkisa. Yun ang kanilang hinahanap doon eh. Parang hindi naman nila kinakalaban yung anchor eh. Yung mga anchors na nagsasabi na naghahanap doon sa 1.8 billion na kuno daw ay budget ni speaker sa travel expenses. Speaking of kagalang-galang at may integrity na si Speaker Martin Romualdez. Hindi ko po kayo sinisiraan dito, magtatanong lang sana ako. Kasi parang nagpa-press o kaya nagkaroon kayo ng nagkabalita na yung panahon ba ng Yolanda, kayo ang tumulong sa mga taga-Tacloban, taga-Leyte, nangamatay ang mga tao nyo. Nangamatay, nagutom. Ang daming donations galing sa ibang bansa, China, USA, Canada, Japan. Halos lahat ng bansa nag-donate dahil naawa sila sa kalagayan ng mga biktima ng Yolanda. Ang balita po yata doon, kiniklaim ninyo na kayo ang hero ng Yolanda. Nasaan kayo? Ha? Mr. Hindi ko alam kung paano kita tatawagin. Ayokong siraan ka eh. Kasi baka ipakulong mo ako eh. Pero tatanong ko lang naman, nasaan kayo nung panahon ng Yolanda? Ang nandun lang naman si PRRD, Senator Amy Marcos. Nandun. At may mga witnesses yan na nagsasabi, nasa balita naman yan na wala kayo doon. Ang nandun lamang yung talagang isang Romualdez na pinahiya pa ni yun, kalaban nyo dati pero ngayon kakampi nyo na si yung pinsan ni Mamsi. Si Mr. Palengke ba? Si Mr. Palengke, kilala nyo yan di ba? Nagkandidatong presidente. Anong nangyari sa kanyang kandidatura? Diretso. Tinambakan siya ng kalaban. Ni PRRD. Nakakahiya ka po, Mr. Palengke. Saka yung style mo na nagtatraffic sa kalsada. Saka kung ano mga ginagawa mong propaganda sa sarili mo. Luma na yung style na yan, ginagaya ngayon yan ni Martin. Alam mo si Martin, kiniklaim kasi niya, kaya ako na medyo, ito sana hindi ko na i-content ito eh. Hindi ko na sana ito
iba-vlog tungkol diyan sa Yolanda. Pero kami na mga tao, kami na mamamayang Pilipino, mulat na ang aming mga mata dahil sa social media. Pinahiya pa nga yun yung kapatid mo, yung mayor eh. Dahil hindi naman siya kakampi ni... Yan ha. Malakas kasi ito. Ayaw kong banggitin eh. Pero pinsan siya ni Ma'am C. Pinsan yan ng mga Araneta. O kaya nakapag-asawa yata yan or nakapag-asawa yata ng Araneta yan eh. So, may influensya, di ba? Mr. Palengke na lang. Noong panahon po ng Yolanda, for the informations of those who are not informed, no? Kasi ako nagsusubaybay ako sa wala naman ako doon sa panahon na yun. Wala naman ako doon sa Yolanda eh. Noon yata nasa trabaho pa ako noon eh. Siyempre, pag panahon ng bagyo, kalamidad, ang mga trabaho ko ay tungkol sa yung bang hindi ka pwedeng umuwi ng bahay, kailangan mong tumulong sa kapwa, tumulong doon sa kailangan tumupad sa iyong tungkulin. Nung panahon na yon, sinasabi ko nga ulit, wala ako doon. Ang itinalagang yung SAR ba? SAR. Yung tagapamahala overall ay yung dati nating senador, taga Cavite po siya. At nang siyempre tinalaga siya nung dating presidente na ngayon ay namayapa na sana, pinapanalangin ko dumiretso sana ang kanyang kaluluwa sa kung saan man siya dapat idiretso ni Lord. Ang dami niyang kasamaan na ginawa eh. Diba? Nung itinalaga siyang tagapamahala, overall tagapamahala ng mga donations, siguro mga ilang panahon lang, konting panahon lang, siguro naisaayos niya lahat ng mga donation kung saan mapupunta, kung saan dito, ganyan-ganyan. Billion din yun eh, sa pera, plus yung mga donations sa mga bigas, mga household utensils, mga household na pangangailangan ng tao, mga kumot, mga relief goods, na dapat i-distribute yun sa mga biktima ng Yolanda. Gusto kong ibalita sa inyo na ang mga bigas pala, tinambak lang nila sa isang bodega. Hindi yan ibinigay sa mga sa mga biktima. Ang ginawa nila, hinayaan lang mabulok. Medyo nauuso na ang social media noon. Natuklasan ng mamamayang Pilipino na ang mga bigas pala na donation. Sa halip na ikabuhay pa ng mga naghihirap at naging biktima, mga malulungkot ang buhay, namatayan, nagkakamatay sa gutom, walang madaanan, ang kalsada sira-sira. Sinamantala pa ng mga nanggigigil ako. Nanggigigil talaga ako. Gusto kong gurumuso ng pandok ninyo. Alam mo ba? Nanggigigil ako sa ginawa ninyo doon sa mga donations na yun. Hinayaan nyo mabulok sa halip na pakinabangan ng mga biktima. At ang pera, no? Ang pera, saan napunta? Yung donations. Pagkatapos na maisaayos ang lahat-lahat, mga donations, kung saan-saan, umalis sa kanyang pagiging overall tagapamahala, yung ating taga-Cabitinyo. Alam nyo na kung paano at kung gaano at kung magkano. Eto si Martin, saan yan? Kasama yata yan, hindi ko naman alam, nagtatanong lang ako, nasaan ka noong panahon ng Yolanda na kiniklim mo, ikaw ang hero? Hero ka? Hero?
Hero de buhaya ka. Ang inasikaso mo doon, yung mga donations. Napaiyak pa nga yung mayor doon eh, dahil sinalbay siya ni Mr. Palengke eh. Hindi naman daw siya Aquino eh. Kayo daw ay mga Romualdez at wala kayong karapatan sa Aquino government. Eh ngayon, dahil kay Ma'am C, nandiyan na naman siya sa kay Ander. Jong. Andiyan na naman siya ngayon, kumakapit na naman siya. Parang yung mga dilawan kasi, alam mo, manggagamit yung mga yan eh. Kung pupwede nga lang. Kung pupwede lang ha, ang gagawin nila, bumalik sa power. Alam mo na eh, alam nyo na ang politika eh, madumi eh. Away mo dati, ngayon kakampi. Dinudusta ka dati ang pagkatao mo, ngayon hero o yung mga dilawan. 'Di ba? Mr. Dayonior, ito na naman ako eh. Bumabalik na naman ako sa pangyayari noon nung maging presidente si PRRD. Umpisan mo kay Cory. Naranasan mo, di ba, La Junior? Nasa Hawaii kayo. Umpisan kay Ramos, Irap, Gloria, Penoy. Kung ikaw ay maiisip at mayroon kang actually ang Pilipino kasi marunong doon yung sa utang na loob. Mayroon tayong sense of gratitude sa mga taong tumutulong sa atin, sa mga taong pinagkakautangan natin ng loob. Parang marunong tayong tumingin ng utang na loob. Pero ikaw da junior, no? Bata ka pa noon eh. Pero naghirap ka doon sa Hawaii. Ang tatay mo ang nagpabalik niyan at nagpalibing sa libingan ng mga bayani ay si PRRD. Kung bingi ka, kung manhid ka, wala kang utang na loob, da junior, ang kinakalaban mo ngayon ay yung taong tumulong sa iyo, sa yung magulang na mailibing na maayos. Alam niya ni First Lady dati, Imelda Marcos. Ilang panahon kayo? 3 dekada yata kayong nakikiusap sa mga gobyerno eh, na ipalibing sa libingan ng mga bayani. At ako ay sang-ayon ako doon sa mailibing siya sa libingan ng mga bayani. Una, nagsilbi siya sa armed forces ng USAP or basta sa bayan bilang sundalo. Pangalawa, at pinakamahalaga, naging presidente siya. Eligible siya na mailibing doon sa libingan ng mga bayani. Pero ikaw da junior, kung bingi ka, kung manhid ka, ang taong ang laki ng utang na loob mo sa kanya ay sinisiraan mo ngayon. Ikaw ang presidente, da junior eh, di ba? Dapat ikaw ang may say, hindi si speaker. Bakit? Ang presidente ba ngayon si speaker na? Lahat na sinasabi ni speaker, baliwala yan kapag kinontra mo yan. Lahat ng sinasabi ni Ma'am C, ikaw ang lalaki. Lalaki ka nga. Sabi nga, yagbols ang kailangan sa isang leader. Yagbols ang kailangan sa isang namamahala. Kung ganyang kalamya mo, hindi, sa tingin ko naman, hindi ka naman bakla. Nakikita mo naman may mga anak ka eh. Ang tawag sa'yo, nagtatago ka sa saya ng iyong pinakamamahal na asawa. Yun. Pag sinabi niyang, hoy, outside ko lang buka mamaya pag hindi mo sinunod ang aking sinasabi ha. Yung aking mungkahi na yung chikwa, gawin mong
Yan ay kasusyo ko yan sa smuggling. Gawin mo yung invoice sa China para naman yumaman lalo. May sweldo pa sa galing sa taxpayers ng bayan, ng taong bayan. Diba? Maliban doon sa namamayagpag ang kanilang smuggling business, nalalayo tuloy ako. Doon tayo sa Yolanda, di ba? Ngayon, kaya ko naman nababanggit yung na si PRRD ang nandun sa Yolanda. The first government official na pumunta sa scene of Baguio. Sa scene of Dilubyo. Di ba? Mayor lang siya noon, pero ang naitulong niya, ang dami. Wala pang nakakadaan noon, walang kuryente, walang ang dami nilang dinonate doon. Temporary tents, tubig, pagkain. At ito naman sinasabi niyong hero daw, kaya alam naman ninyo yung mga Tacloban yun mga Litinyon, na wala naman talaga yan doon. Ang nandoon yung mayor nyo na sinalbahin ni MR din yun MR. Mr. Palengke dati na ginagaya ngayon ni MR din. Pareha MR MR. Martin Romualdez. MR parehas. Mr. Diba ang MR Mr. Alright. Yung hero ninyo ngayon, ginagaya yung style ni MR Palengke, Mr. Palengke. Pumunta siya sa palengke para pisil-pisilin yung itlog. Ito, gaano kalaki ito, magkano kaya ito. Para, siguro, kiluhin na lang natin ang pagbibinta nito, hindi na 4 piraso. Ang masasabi ko lang doon, anong naitulong mo doon, anong batas? Di ba, nasa Congress ka, tagagawa ka ng batas. Ang gawin mo, sa gayon kasi, sobrang taas na ng presyo ng itlog na hindi naman tayo nagkukulang daw sa supply ng itlog dahil madami tayong mga poultry sa buong Pilipinas. Ang gawin mo, Mr. MR, pababain mo ang presyo ng mga itlog. Ang itlog mo. Pisain mo yan. Pisain mo. Para kumalat doon. Kumalat. Yung kamandag ng itlog mo. Gawin mong pataba sa mga sa poultry. Yung gawin mong pagkain ng mga para magmura. Bigay mo ng libre. Para mura ang feeds. Para magmura ang itlog. Magmura ang manok. Magmura ang bilihin. No? Saka takal ng bigas. Sustainable ba yon? Naintindihan mo ba ang ginagawa mo? Para kang grade 1. Grade 1 ka nga yata. Wala pa nga Talo ka pa ng kinder Hindi ka nag-iisip. Gusto mo lang maging presidente, wala yan. Hindi yan wala epik yan sa amin, mga mamamayang Pilipino. Alam namin, ang sikmura namin. Teka, ayusin ko lang Tuturo ko lang. Ang sikmura namin, Mr. MR, ang kailangan, punuin mo ang sikmura namin nang hindi kami naghihirap. Hindi yung pinupuno mo lang ang bulsa mo sa pera ng mga taxpayers. Pag mo sabing mahirap kami, hindi kami nagbabayad ng buwis. Ulitin ko na naman, paliliwanag pa ba, Mr. MR? Na kahit mahirap ka, nagbabayad ka ng buwis. Ang tricycle, hindi andar ng walang gasolina. Bago ka madala sa isang lugar, magbabayad ka ng pamasahe. Nagbabayad ka ng buwis.
Pagdating mo sa palengke, bibili ka ng kung ano-ano, bigas, ulam, gulay. Lahat yan ay may tax. Pag kinonsumo mo yan, pag bumili ka ng isang bigkis na gulay, o kaya isang kilong isda, manok, isang kilong bigas, bago naman madala yan sa palengke, nagbabayad ng tax yan. At ikaw ay kasama doon. Pag binili mo yan, nagbabayad ka ng tax. Bakit? Hindi naman madadala sa palengke yan eh. Nang hindi dahil sa gasolina, ang gasolina ang may tax yan, may VAT yan. Kung nakakaintindi ka, ang dami mo namang sasakyan mga magagara eh. Sabagay, hindi mo maramdaman yan kasi sobrang yaman mo na, bilyonaryo ka na. Sana, yung pinambili mo ng balita lang naman ito sana lang totoo, kung totoo ito hindi, sana kung totoo, ang pinamili mo na ang lupain sa Cebu, dinonate mo na lamang sa agrarian para siguro kung ilang milyon, 200 million, sana ipinamili mo ng pataba ng mga palay, dinistribute mo sa buong Pilipinas sa mga nag-atatanim ng agriculture, sa agricultural products, sa mga mangingisda, ilibre mo ang gasolina ng mga bangkang di motor para yung mahihirap maginhawaan ng buhay. Hindi yung bubulsa mo o kaya ipinamili mo ng lupa. Totoo man o hindi, pero yan ay balita lang yan. Nagko-komentaryo lang ako dyan. Saka nagtatanong ako bakit sobrang yaman mo na. At saka ang gaan ninyo ito naghahanap kayo ng mga ebidensya na kung sino ang nagsabi kung bakit 1.8 billion ang travel expenses ni Tamba o Mr. Romualdez, di ba? Yan, Mr. Martin Romualdez, ang travel expenses mo daw na tinatanong nung anchor ng SMNI ay 1.8 billion. Pero nagpakita ang Congress ng expenses mo talaga ay 40 million lang. Yun ay ni-round up na pero 39 point something yun. Ang talagang expenses nyo lang daw sa travel expenses mo from January to October is 39 point something million. Granting na 40 million. Ang GAA mo bilang travel expenses ay 2.066 billion. Sus, laking pera. Yung problema, December na ngayon, saan mo gagastusin yung mahigit na 2 billion na GAA mo? Saan? Nasaan na yon? Pwede ba nakikiusap ako sa iyo, Mr. Martin Romualdez, na may integrity, may integridad daw. Tingnan mo nga sa dictionary ang ibig sabihin ng integridad. Integrity, kung makapagtalumpati ka sa rostrum mo sa Congress, nakakahiya talaga ang mga postures mo at saka yung the way you speak. As in, parang kang high o kaya bagong gising. Kaya ako nakasando lang ngayon kasi bagong gising lang ako. Nakikinig kasi ako sa mga vlog ng mga vloggers, ng mga kilalang vloggers, kagaya ni Banat Bay, kagaya nung Bisdak Philippines, Sasasot, General's Opinion. Yan, ang mga idols ko yan eh. At saka, nanonood ako dyan sa mga hearing nyo sa Congress. Meron nga ako talaga, dito, ulit ko, meron talaga ako yung idol. Banggitin ko na.
Total, idol ko naman talaga sila eh. Congressman Ako, Congressman Marcolita, Congressman Dante Fernandez. Fernandez. Mga idol ko yan eh. Kumbaga magagaling sila eh. Sa Senado, idol ko si Attorney Tolentino, Senador Tolentino. Pero yung Senate President, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko siya mamahalin o i-idol. Basta yan, masasabi ko lang. Hindi ko alam. Kung, dahil lahat naman dapat ng mga, ano nyo, dyan, sa kilos nyo sa Senado, may approval yung Senate President. Si Senator Bato, kung mo yan ay naging tao sa, sa PRRD government, medyo may positive positive na pagkilala ko sa kanya. Medyo meron din siyang paninindigan, matigas na paninindigan. Kaya lang ang ayaw ko naman kay Senator Bato. Dinidikdik na si BP Sara na kung saan yun ang niya. Parang ayaw niya yatang mawalan ng pondo. Parang ayaw niyang mawalan ng committee na hawak niya sa Senado. Ayaw niya magsalita eh. Alam naman niya kung sino kumakalabang kay pagtanggol man lang sana niya. Nagsalita lang siya noong papasukin ng mga congressman yung ICC. Bilang senador at bilang nakapag-aral, PMA graduate yan eh. Alam niya na ang batas ay, wala namang batas na proactive. Di ba? Retroactive pala. Walang batas na retroactive. May proactive ang lahat ng batas. Ang retroactive batas ay hindi mo pwedeng i-apply doon sa mga nangyari sa kasalukuyan. Di ba? Ang proactive, ang batas na ginagawa, na pinapasa ng ating mga lawmakers ay applicable lamang sa mga kasalukuyan na mga krimen, mga pangyayaring labag sa batas. Alam naman po ninyo, Mr. Bato, Senador Bato, na ang Pilipinas ay umayaw na sa atin. O umayaw na sa ICC. Sometime 2019, 2019, 2020, effective, 2021, nagkaroon ng resolution ang ICC na iimbestigahan. Paso na eh. Wala na yun. Alam niyo naman siguro, Mr. Attorney Bato, yung prescription of crimes. Na kapag lumipas na yan, sa taning ng panahon, wala na yan. Hindi na po pwedeng iyan yan. May mga ganyan eh. Kung ikaw ay involved dyan eh, kaya ka dyan na high blood eh, pagpapasok ng ICC. Diyan ka lang nagsalita, pero nung CIF ni BP Sara, wala kang say. Inaantay ko na ikaw magtatanggol kay BP Sara eh. Ikaw ang unang-unang dapat magtanggol kay BP Sara kasi nakadikit ka kay PRRD. Diyan sa Senado. Pero wala akong narinig. Ewan ko lang ha, baka yung iba nakarinig ng pagtatanggol mo kay BP Sara, pero ako walang narinig. Ngayon ka lamang, parang pinapawisan ka na mabanggit na ipapapasukin ang ICC para imbestigahan ka sa kasi kasabwat ka daw ni PRRD sa mga AJK. Ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan, boss. Ngayon ka lang.
Pero nung si BP, nung ulit ko, nung si BP Sara ay binubulchak ng mga komunista, kongreso, wala kang say. Pagtanggol mo naman. Ngayon, lumakas ang loob mo. At ito, inaantabayan ko kasi magbablog ako tungkol yan. Yung tungkol kay, pag-imbestiga mo kay Raul Manuel. Yan ang gusto kong ipakita mo na ikaw ay matatag, may paninindigan, may integrity. Ipakulong mo yang congressman na yan. Dahil totoo naman at ang daming mga nagtitistego na iyan ay komunista. Kung hindi man yan member ng NPA, komunista yan. It's a crime. Anti-terrorism law. Support. Financial or any form of support. Terrorism yan. Castro, imbestigahan mo din. Kasi yan, merong kaso yan sa korte. Kidnapping. Ang pinakamaganda niyan, tanggalin niya ninyo sa Senado ang party list. Kasi, makakuha lang yan ng 300 votes lang yata madaming naluloko silang kabataan. Kaya ngayon nagre-recruit sila ng mga kabataan para magbuto sa kanila. Bumuto sa kanila pagdating ng butuan 2025 para makabalik ulit sila sa ano. Bago mag 2025, gawa mo na ng paraan sabi mo, parliamentary powers. Yan pinagyayabang mo. Parliamentary powers. Tanggalin na yung party list kasi yan ang salot. Yan ang salos. Yun namang mga congressman na may party list kagaya ni Mr. Marcolita. Yun. Mag-ano na lang siya, mag-congressman lang siya o mag-senador. Walang party list. Tanggalin na yan. Saka, siguro bago matanggal yan, kailangan muna tayong magkaroon ng pagpapalit ng constitution. Nasa constitution kasi yan. In your parliamentary powers, yung pinagyayabang. Nakikita ko, pinagpapawisan ka pagka nababanggit si, galit na galit ka. Something like personal ang iyong galit, hindi makabayan. Para lang sa sarili mo. Para lang sa sarili mo. Kasi binabakbakan kanila Pero nung binabakbak si BP Sara, wala kang kibo. Sorry to say, pansarili mo ang pinagtatanggol mo. Hindi ganyan ang gusto kong former PNP chief ka Hindi ganyan ang nararamdaman kong integrity at saka yung alam mo, sabi nga the parliamentary courtesy is being na lalampasan ang pagmamahal mo sa bayan. Mas mahalaga ang pagmamahal mo sa bayan kaysa doon sa parliamentary courtesy. Patunayan mo, magbablog ako dyan. Patunayan mo. Kasi, against the law yan anti-terrorism law. Ipadampot mo yan. Kasi yan ang nagsisira sa ating mga kabataan. Ikulong mo yan. 3 na lang yan Makakabalik pa yan kapag meron pang party list. Makakabalik yan dahil sa 300 lang naman ang kailangan mapoproclaim na sila bilang nanalo. Ang gusto ko sana, patunayan mo na meron kang eggs, yagos. Mabalik din ako ulit sa hindi ko maano Sa Yolanda ulit tayo. Napapalayo ang aking topic Yolanda, napakaliit na probinsya lang yan. Leyte, Samar. How much more? Paano na lang kung ang naging problema nung panahon ng Pinoy na yon na MR Marrojas
ay naging problema ngayon ng si PRRD. Kaya alam niyo po mga kababayan, hindi ko maialis o maihiwalay na ikumpara ang panahon ni PRRD sa panahon ngayon, panahon ng Pinoy. Kasi bakit po? Kasi ang daming dilubyo ang nangyari doon sa panahon ni PRRD, pero nalampasan niya po yun. Ang buong mundo po, dahil sa pandemya, nagkaroon po ng problema sa pagkain, sa supply, sa mga ano. Lahat nagkaroon po sa ekonomiya, halos lahat. Edukasyon, lahat po ng aspeto ng buhay na apektuhan ng pandemya. Pero nilampasan po yan. At kahit na nasa pandemya pa tayo, no? Tuloy-tuloy ang guts ni PRRD, ha? Nagpapagawa siya ng mga build program, mga pier, mga airport, mga infrastructures. At sino ang nagbigay siya ng, 'di ba, lockdown, no? Prioritize niya ang mga taong gustong maghanap buhay, nagkakaroon ng hanap buhay kahit na lockdown. Sus Maria Josep kayo. Ngayon, wala namang lockdown, wala namang pandemya. Ang daming nagugutom. Lalo pa kung kayo kung si PBBM pa ang naging presidente ng pandemya. Anong nangyari sa atin ngayon? Baka wala tayong mabili sa palengke. Lahat ng tao, kasi wala namang, pag sinabi lang ni Ma'am si, uuwi na lang tayo sa Hawaii. Huwag tayo dito. Wala tayo dito dali natin ang pera ng taong bayan, ng mga taxpayers. Doon tayo sa Hawaii, parang nabalitaan ko, inayos niyo yata ang titira niyo sa Hawaii. Binisita niyo yata Sus Maria Josep, kawawa ang mga Pilipino. Kawawa ang mamamayang Pilipino sa administrasyong ito. Isang taon pa lang naman, sabi. Magdadalawang taon pa lamang. Bigyan naman ng pagkakataon. Diyos ko. Another year na paghihirap. Bagsak na tayo. Another 3 years na paghihirap. Hindi nakakain ng tao. 4 years, 5 years, 6 years. Pag pinatagal nyo pa yan at hindi sila nagbago at hindi nila inayos ang pamamalakad sa wipe out ang lahat ng Pilipino. Hindi na natin kailangan makipagyera sa China. Dito lamang sa atin. Ito ang gira natin. Ang gira natin ay yung kahirapan. Yun ang ating labanan. Sabi nga na BP Sara, yun ang ating isipin. Huwag yung mga gira-gira. Huwag yung mga pagkaibigan sa Amerika. Ang Amerika, kaibigan ka lang niya kung bibili ka ng mga armamento, mga panlaban sa gera. Kasi yan ang kanilang business Doon sila yan ang kanilang Kung kaibiganin na lang halimbawa, hindi ba noong panahon ni, sabi ni, kinakansyawan ninyo, panahon ni PRRD, kaibigan niya ang China, kaibigan niya lahat, kaibigan niya Canada, kaibigan niya Japan, lahat kaibigan, Russia, Israel, kung ano-ano, lahat ng mga bansa, kaibigan niya, wala siyang kaaway. Maginhawa ang buhay natin noon. Friends to all, enemy to none. Yun ang magandang policy. Ngayon, kaaway mo ang China, pinull out yung mga hilong-talilong kayo kung paano kayo kukuha ng pondo. Pinull out ang mga projects. Nagbigay ba ang Amerika ng ginawa ng China? Wala akong kinakampihan pinapaliwanag ko lamang, wala akong kinakampihan. Ang China, kapitbahay natin, madali natin siyang hingan ng tulong. Ang Amerika, nandun pa sa malayo. Ano nga yung agreement? Nakalimutan ko naman ang term nun Business agreement yun Kumbaga yung sinabi ni dating Ferdinand E. Marcos Sr. na hindi siya believe doon sa agreement na yun kasi bago naman yun maipatupad ang agreement na yun,
ang habang binubomba na tayo, kunyari, ang kalaban natin China, ay missiles yan eh. Nagpapalipad na, mga ganun ang mga missiles natin ng China. Ang Amerika, nandun pa nagbabataktakan pa sa kongreso nila. Di ba? To seek approval. Yan eh. Hindi naman ng ano eh. Kaya nga, hindi believe yung dating senior eh. Ewan ko na itong junior natin eh. Pasok ng lapit ng lapit doon sa Amerika. Eh ngayon, naalala ko na naman tuloy yung Ukraine at saka Russia war. Nakapagbenta na yung Amerika, ang dami ng armamento, mga aeroplano, mga missiles, kung ano-ano, mga tangke de gera, barko. Di kumita sila. Nung alam niya na tatagal, may gera sa Israel, doon naman siya sa Israel ngayon, nagbibenta ng mga armamento, mga ano. Oh, di ba? Ngayon, pinuprovok naman tayo sa pamamagitan ni Secretary Gibo at nung Coast Guard na milyonaryo daw. Pinuprovok tayo na dapat girahin natin ang China through the aid of America. Ito muna po, mga ginoong Secretary Gibo. Ito muna, yung tiyan muna ng taong bayan. Tiyan muna. Junior. Tiyan muna ng taong bayan. Ikaw, Speaker, tiyan muna. Ikaw, Senate President, tiyan muna ng taong bayan ang unahin ninyo. Hindi yung gira-gira. Akala niyo kung makapagsalita kayo. Kayo bang lalaban? Kayo bang mahirapan? Paano yung mga pagkain ng Pilipino kung nagkakagira na? Bibigyan ninyo? Ngayon nga, wala nang ang hirap-hirap ng natin, ng buhay natin, makikipaghirap pa tayo. May laban ba tayo sa China? Be practical naman. Mag-real talk naman guys. Wala tayong kalaban-laban sa China bago maka-react. Yung EDCA na yan, baliwala yan. No? Siyempre, sa daming missiles ng China, halimbawa, meron tayong 100 missiles dito sa mga EDCA natin. 1 milyon ang missiles ng China. Paano sasaluhin yan? Paano sasaluhin yan? Papuputokin sa ere. Ha? 1,000, halimbawa, 1,000, tayo, binigay ng, ng EDCA, ng US, para labanan yung mga missile ng 1 milyon ang pinalipad ng ng China. Paano nila sasaluhin yon? Siyempre, ang iba doon babagsak. Karamihan babagsak sa atin yan. Wang, wang, boom, boom, boom. Sunog ang mga Pilipino. Nasaan ka ngayon, Gibo? Nasaan ka, Mr. Coast Guard? Nasaan ka, Speaker? Nasaan ka, The Junior? Nasaan ka, Senate President? Kayo ang mga matataas na leader. Hindi nyo iniintindi yung sikmura ng mamamayang Pilipino. Yan ang pinaka-importante. Economy. Kaya, hindi ko maialis na mahumanga ako doon sa kay PRRD. Panahon ng pandemya, kumakain ng mga tao. May trabaho ang mga tao. Tuloy-tuloy ang progress. Panahon ng pandemya yan lalo na kung walang pandemya. Nakita nyo naman, before pandemya, wala pa yung pandemya na yan, yung COVID-19. No? Ang basa natin ay palago na. Kaya lang na, pero kahit na may pandemya pa, hindi ang kaya ni The Junior, hindi ang kaya nung dating mga presidente, ni Penoy, kung sino-sino pa. Ang ginawa ni PRRD. Kaya gusto kong humahaba ng aking ang content lang naman ng ko yung Yolanda kasi doon nagpapaka-hero daw doon si Martin. Which is wrong. It's a lie. You lied, Mr. MR. You lied. You lied. Don't play that song for me. You know that you lied. You lied. You lied. You know that you lied. You know that you lied. You lied, Mr. Congressman. Mr. Speaker, ikaw ay sinungaling. Ikaw pa naman, sinasabi mo na ikaw ay isang hero.
ng Yolanda. Pero wala ka naman pala doon sa panahon ng dilubyo. Ngayon, nagtatakal ka ng bigas na pang 5 araw lamang. Paano kung araw-araw, kaya mo bang sustintuhan ang buong Pilipinas? Sige nga. Tinatanong ko lang sa iyo, Mr. Speaker. Gusto ko na sanang napapagod na ako. Ang gusto ko sana, tapusin na muna itong anong ito. Pero may 2 billion, 0.66 million, less 40 million na gastos nila, mayroon silang unspent na 2 billion and 26 something million, 26 million. Oy, Mr. Congressman, ibalik mo yan sa kaban ng bayan kasi yan ay hindi mo magagastos yan. Malapit na December na Isa kayong mga resibo. Huwag kayong balat sibuyas. Public officials kayo, mga government kayo. Huwag kayong balat sibuyas. You are subject for may mga freedom of expression tayo You are subject for any commentaries ng mga mamayang Pilipino. Naghahanap kami ng resibo nyo. Yun lang ang pinag-umpisa ng gulo nyo yung pagsabi ni PRRD. Kaya ako, idol ko talaga si PRRD. Hindi kailanman maging idol ko si Speaker. Si De Junior, minus. Si PRRD lamang ang idol ko. BP Sara, nagtatrabaho. Hindi naapektuhan siya ng mga CIF ninyo na tinanggal nyo. Hindi siya naapektuhan. Trabaho lang. Yan ang gusto ko. Kaya sa pagdating sa trust rating, sa mga government officials, top-notcher ulit si BP Sara. Top-notcher siya. 41 yata si Speaker Mabuti na kapag 41 ka pa. Kung ako ang natanong dyan, hindi kita gagawin kitang zero. Kasi hindi mo naman pera ang ginagastos mo. Ang tagal pa ng eleksyon 2028 pero hashtag BP Sara Go Bongo, hashtag BP Inday Sara Bongo ang magpapanil. 2025 Mayor Duterte, Tolentino, Jaime Marcos, okay, senador, pero ayaw ko siyang maging vice president. Pulong, Bantag, Tibis, yung may mga eggs ba? Gusto ko lang yung malayo pa ang 2025. Pero pag naging Senate President yan si PRRD, umanda kayo. Umanda kayo. Kaya ngayon pa lamang talagang gusto nila papasukin ang ICC para hindi makatakbo si PRRD bilang senador o vice president. Ipinapanalangin po namin mga mamayang Pilipino, 91% ng mamayang Pilipino na sana kayo po, Mr. Tatay Digong, maging malakas kayo kasi kailangan po namin kayo. Kailangan namin kayo. Hindi namin kailangan si Speaker. Hindi namin kailangan si PBBM. Hindi namin kailangan yung mga cabinet members niya. DND Secretary, Agricultural Secretary, kung ano mga secretary dyan. Hindi namin kailangan yan. Sila ang nagpapahirap po sa aming bayan. Speaker, mga makamatayan black. Si Abante, hindi namin kailangan yan. Si Suarez lalo. Si Castro, hindi namin kailangan. Andiyan na naman ako. Hindi namin kayo kailangan. Sa susunod na eleksyon, bagsak na kayo. Kaya po, tutuhanin sana ni Senator Bato na alisin na yung party list o gagawin niya ang lahat ng powers niya, yung parliamentary powers niya,
na matanggal na po yung party list. Magandang umaga po. Sana po malike ninyo mga kaibigan ko lang naman eh. Mga kaklase, mga kamag-anak. I-like niyo po sana itong video ko na ito. Ay, hindi ko naman iniisip na sweldoan ako eh. Ako kahit na kumain ako ng kamote araw-araw, okay na sa akin yun. Nagtatanim ako ng gulay, no? Hindi ako bibili ng gulay. May alaga akong mga bibi, mga may alaga akong isda. Oh. Kahit kumain ako ng kamote, kamuting kahoy, marami kong kamuting kahoy. Gulay na gabi, marami kong gulay na gabi. So, hindi dahilan ang mahirap para umasa ka sa gobyerno, kahit na kanino. Hindi ako naghahangad na sweldoan ako ng YouTube, ng Facebook. Basta i-like nyo lang po ako mga kababayan ko na nagkakagusto o maaaring magkagusto. O manood man lamang kayo dito sa aking vlog. Hinahangad ko po, prayer ko na kayo po lahat mga kababayan nasa abroad o nasa Pilipinas, mga kababayan ko, mga kamag-anak ko, mga mahal ko sa buhay, na nasa mabuti po kayong kalagayan. Good health po para sa inyong lahat. Good health po. At salamat kung sakaling i-like niyo po at i-subscribe ang aking vlog. Ang pangalan po ng vlog ko ay Usapang Kalye. Pero naka-download po ito doon sa Ordinary Citizen. Dalawa po kasi ang vlog ko ay Ordinary Citizen, Opinion, at saka yung Usapang Kalye. Komentary po yung aking Usapang Kalye. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyo.